Problema, ang aking short-term memory ay umaatake. Short-term memory. Anyway, ano yan, sir? Wag ka mag-alala. We have the same lang din naman po. Nung nag-aaral din po ako ng Korean, hindi naman din po siya kuha talaga ng isang upuan. Baka nire-recall na lang, ma'am. Hindi talaga siya kakayanin na nag-aral ka ngayon, then alam mo na po siya. Hindi po talaga. So, babalik at babalikan mo po siya. Ay, paano pala, ma'am? Another one. Kasi last time, nagtanong si Shane. Yan, si Shane. Regarding doon pala sa mga requirements, kailangan pa ba ng medical? Itanong ko po kasi baka hindi nila na-edit. Kasi yung medical po nung ni-record namin during the pandemic, i-double check ko na lang po. Sige po. Kung required. Kasi regular po kayo and then hindi naman po talaga tayo ganun laging nag-face to face, hindi katulad po ng iba na daily po kasi baka nakasama lang din po yung medical kasi parang generic yung requirements. Pag po kasi halimbawa BPP, bread and pastry po kasi yon, di ba? So kailangan ng sanitation noon. Tayo naman po kasi more on online class. Opo, more on brain cells ang inano sa inyo. So, ayun po. Pero i-check ko pa din po. Baka mental health naman ang hingin sa akin. Mental health? Malapit ang rehab ito, ma'am. Opo. Meron pa po, sir. Ma'am Shane, anihin ko po. Pero teka nga. Tanungin ko na nga. Para sure. Ma'am Arely. I need somebody who can love me in the world. No, I'm not perfect, but I hope you see my. Oh. Ayan, so we have this. Okay po, basa? Ano, ha? Ay, hindi ko pala masusulatan to. Naka-Google slide. Ano pong basa nyo? Igok. Igok. Igot pala. Igot. Ayan. Okay po. Anong particle ang gagamitin natin dito? We have this be the topic po. Anong gagamitin nyo pag topic po ito? Ma'am. Very good, Sir Paul. Sir Paul, nasa bahay na ba? Yes, ma'am. Ito po. Basa? Same pa rin, ma'am. Jogot. Jogot. Okay, so that. Okay po. Basa? Wo. Mo. Okay. Or muot. No? Mo or muot. So, ito yung din, di ba? Iganon mo, yeyo. Di ba? Naano niyo po yon? Mo, yeyo. What is this? So, saan tayo particular po dito? May nakita niyo po ba yung vocabulary ng parts of the body? Yes. Ganda po ba model? Yes, ma'am. Approve. Approve ang model. So, para hindi niyo ako ma-miss, ganon, kapal ng mukha, ginawang model yung sarili. And I hope po, mukhang si Sir Eric palang nakakita nun. Let's check po. So, after this po, syempre mo, yeyo. Halimbawa, tinanong ko, Eric Shi, igot nun, mo, yeyo. Ang isasagot mo sa akin, that is. So, paggamit po ng yeyo at ng iyeyo. So, kapag po nag-i-end po yung parts of the body, sabi niya, kakabisaduhin na nga yung parts of the body, kailangan mo pang malaman kung gagamitan mo ng iyeyo or yeyo. So, kapag po nag-i-end po siya ng same rule, kapag nag-i-end po siya sa consonant, iyeyo. Okay po?
Pag vowel, ma'am. Opo, yeyo. 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 Parang Okay, mas- sample po. Sinabi ko, Yarabon, iga, mo yeyo. What's this? Noon. Chagot Jagat, So, noon end with consonant. Noon, jagat. noon, Nuntiyayo. iyeyo. Iyeyo, no? Iyeyo. So, this is versus the yeyo. Ang hirap pala pag nakaano. Hindi ko na kasi siya inano eh. So, versus, yeyo and iyeyo. Okay po? Wait ha. Para ano po ako. Open lang ako ng isang sulatan. Meron bang nagjo-join? Wala naman. Yeyo. So, ito po yung paggamit kapag po nag-e-end sa consonant, ang idadagdag po natin ay yo. Pag nag-e-end po sa vowel, ang idadagdag po natin ay yo. So, kailangan alam din po natin kung ano po yung parts of the body. And then, ito po, this is part of the conjugation already. Okay po? Kung ano yung gagamitin natin. Yun pong yeyo po. Yun po yung sa salita natin. Ito ay. Ano ito? Iyan ay. Sabi mong ganon. Okay po? Yun yung yeyo. Kuha po. Halimbawa po, sabi natin, noon. Diba? Sabi nyo, noon. So, noon ends with ano po Consonant, ito? ma'am. Consonant. Kaya ang idadagdag natin ay Ieo. very good. So, ay, sus Mayosep. Eyo. Okay po? Play po ako. For example, I have here. What is this? Ears. Okay po. Pag tinanong ko, Yarobon. Ganun. Moyeyo. Jogosun. Gui. Yayo. Guiyeyo. Okay, kuha po. So this time, end with the vowel. Kaya po ang idadagdag natin ay sorry. Yeyo. Sorry naman. Correct niyo ako pag kinulang. Ayan. So we have here the yeyo. Okay po? So kulang ako kanina ng ganon. So we have the yeyo and iyeyo. So tignan po natin. Let's practice po. Kung talaga pong chinek nyo ang ating mga vocabulary. Konti lang naman po ito. Okay, this time, let's check. Eric and Shane. Si Sir Eric ang magtatanong, si Ma'am Shane ang sasagot. Kunyari, sir, ikaw yung nagtuturo. Shane, shi, igatun, moyeyo. Nasa kalsada si Shane. Dahil dyan, Ma'am Florivel, okay lang po ba? Ashera, okay ka lang ba, nak? Dito si Ashera. Practice din talaga siya. Ma'am Florivel, okay lang po ba? Apo. Okay, Eric Shi, ikaw po magtanong kay Ma'am Florivel. Ano nga ba yung ano? Ano nga ba yung sasabihin pagka... Igot? Igo? Okay, yun po nga doon na yung iba po kasi nag-iigot, igosun, ganyan. Igot po siya, igosu, igotun, igot. Di ba nasa ilalim po siya, kaya po magsa-sound T. Igotun, moyeyo. Chagotun, ano to?
Ano ba yun? Foot or Legs. What is legs? legs? Dari. Okay, ano po? Chagatun, dari, 저것은 Dari. 다리예요. yeyo. Very good. Next, sige po, kung sino po yung available. 이것은 뭐예요? hands ba yan? Yes, Son. 손, 저것은 ano idudugtong? Un. Sun, ay sun. Sun. Yeyo, iyeyo. EAO? Kasi N Jogot Okay, on EAO. nag-end sa consonant, iyeyo. Okay po? Next po. Okay, here. I think this is head. Sorry naman, head. Mori, ma'am. Mori. Okay, what is mori? Head. Okay, chagatun. Sabihin nyo, chagatun. Jagot Jagadun. 저 머리. 머리예요. Mori. Mori. Yeah, okay, mori예요. Yeyo. Very good. Oh, Ganda ka. Ay. 이것은 뭐예요? Nun. 저것은 Nogotsun. 눈이에요. Nuneyo. 문이에요. Very good. Next po. 이것은 뭐예요? Oge. Shoulder, ma'am, di ba? Mhm. 저것은, 저것은, 오게이에요. Okay. 오게? 오게이에요, ma'am. Okay, ayun. Very good. Nakakatawa naman yung father mo, Sir Eric. Nakatingin siya sa likod. Aaral din siya. may pinapaayos mo. Ganun ba? 여러분, 이것은 뭐예요? Yes, Sir Paul. Wait lang. Yung oge, di ba po ang is vowels? Vowel. So, dapat pag vowels, ma'am, yeyo? Yeyo. Vowel okay. yeyo. Kapag consonant, iyeyo. Yeyo. Lagi tayong consonant vowel. Yun agad ng kasunod. Yeyo. Okay, ma'am. Gets. Ganon siya. Ano yun, Okay. ma'am? Chin? Neck. Neck? Mok. Mok. Okay. Okay. 저것은 목예요. 뭐고? Mok. 네. Mok. And siya saan? 이에요, ma'am. Iyeyo. Very good. Next. Ay, ganda. Here. Ayun, 여러분, ma'am. 이것은 뭐예요? This is hair. Here yan, ma'am. Hair. Morikarak. 머리카락. 머리카락. Okay. 저것은 저것은 Morikarak. 머리카락. EAO. 이에요. Okay. Very good. Kasi nag-end sa consonant, kaya tayo iyeyo. Iyeyo hindi po siya iyeyo. Iyeyo. Opo. So this is between the iyeyo and yeyo. Yan. Next po. Face. Okay. 얼굴. Very good, 얼굴. 얼굴. 저것은 얼굴이에요. Very good. 얼굴, sorry. 얼굴. 얼굴이에요, ma'am. 이에요. 이에요. Very good. Wow. Mipat, mama? Back. Dung. Okay. Dung. So, consonant, ma'am, 이에요. 저것은 둥이에요. Very good. That is back. Okay. Ano yan, ma'am? So this is for But. What? but okay. Ano yan?
Hindi ko alam yun, ma'am. 동의예요. Yung, Hongi, okay, very good. Ma'am Florivel. Hongi, yayo. Okay, meron pa ba to? Hindi ko lang anuhan. Next po, ayun. Elbow. nasulat. 팔꿈치? Palkomchi, okay. 팔꿈치. Ano, ma'am? 저것은 팔꿈치예요. Okay. Next. Arm. Hands. Ay, sorry. This is hands. Hindi ba wrist, ma'am? Ay, sorry. Sa tingin. No, wrist. Sorry, wrist. 손목. Sonmok. Tama, 손목. Son. Okay. Jakutu. 저것은 Sonmok. Ieo. 와, At least, Tama. ano na natin, kaya na nating identify if that will be end with consonant and vowels. Okay, next. Hoy, waist. Baywang ko to, we're 허리, ma'am. 허리. Kori. hurry. Okay, hurry. Kori. 저것은 허리예요. Okay. Hurry예요. Next. Stomach. 네. 네, 네? 네. 저것은 저것은 네. 네, Beyeo. Okay. 네예요. Oo. Jakutu. Begupa. Saan nanggagaling din yon? Next. Daliri. Fingers. Fingers. What is fingers? 손가락. 손가락. Kuntarak. Very good. Kasi Okay. nga pala, son nga pala yung hands. 저것은 Yes. 손가락이에요. Okay, very good. Next. Legs. Yung speaker pala tinuturo legs. 다리. Dari. Hari, okay? 다리. Jaguru. Tapos? Dari. 저것은 다리예요. 예요. Hari, okay. Okay. Uncle. Hindi. Uncle. Ano ba yun? Uncle. Di ba men, ito, race, anong tawag yun? 발목. Muk. Okay. Dahil paa, palmuk. Okay. 발목. Sige. 저것은 gagamitin? 발목이에요. Okay, very good. Next. Paa. Pal. Okay. 발. Jagurun pal ieo. Okay, very good. Ay, thank you. Yun na pala yung parts of the body po natin. Tapos na So, tayo, ayan ma'am. po, kasama po sa exam ang parts of the body. Actually, nakaturo lang po siya sa parts and then, matching type naman yon. Hindi niyo po isusulat pag ay mag-alala. Kailangan niyo lang po ma-identify yung parts of the body na yon. Okay po? Online po Ay, tayo, sorry, ma'am. ni-revise ko na pala face-to-face? yon. Hindi na pala siya, hindi siya matching type kasi pinarevise po nung partner kong Korean noong 2023 ba? Nung nagpunta, multiple choice. Halimbawa, soon. Maraming spelling ng soon. Ano dun sa soon na yun yung tamang spelling? Okay po? Yun yung example natin. Then, same with the vegetable and fruits. Yung quail po natin. Okay, saka yung sachet natin. Quail, makikita nyo siya and then po, kunyari, subak. So, ano yung spelling ng subak? Makikita nyo yung image and then you have to identify A, B, C, D. Ano yung correct spelling? May choices naman, ma'am. May choices naman. And be careful lang kayo kasi syempre, we can identify naman din. Gano'n naman po talaga, di ba, sa language. Mas mabilis, mas madaling magsalita. Medyo mahirap isulat. Ako po yun hindi ko naman nilalahat. Personal ko po, sa experience ko, nung nag-aaral po kami ng language during the doctorate po, nahihirapan, mas madali sa akin magsalita, mas mahirap magsulat. No, gano'n. Wala po tayong listening exam, wala po. Sa exam, ma'am, kasama yung mga colors, yung sa may kasama dun sa mga PDF. Yung alin, Or- sir? Mga colors, household. Yes po, may- yes po.
Kasi po may makikita po kayong apple. Halimbawa, 5 apple. Mahilig ako sa apple eh. Kasi doon yung halos nakakasama po kasi sa topic eh. Merong 5 apple. Eh yung kulay ng apple red. So kailangan yung colors. Kaya po during our asynchronous, binigay ko po lahat ng vocabulary. Kaya lagi kong sabi sa inyo, kaya ako lagi sabi sa inyo, reviewin niyo po yung mga vocabularies. Pag wala tayong klase, vocabularies po tayo. Kasi, nakita mo nga siyang 5 apple. Eh, hindi mo alam kung ano ibig sabihin ng red. Actually, hindi po, wag na po yung mga iba pang colors. At least yung mga, ang nakasama po sa exam red, hindi ko na po yung i-discuss kasi kaya na pong basahin yung colors. Tama po ba ako sa assessment ko? Nababasa nyo na po yung color. Red siya, kaya nyo siyang basahin as Palgansek. Uy, si Sir Paul. Gusto lang humaba. Hindi ako naniniwala sa ilang ganon. For example, wait po. Di pa, ma'am. Ang kabisado ko lang, ma'am, yung laging sa huli. Yung sec. Sorry. Yung sec lang ang kabisado ko, ma'am. Pero yung the rest, hindi. Yung mga dulo-dulo. Opo, yung pagdating po natin sa mga, nasaan siya? Saan ang ating Purple. color. Ayan, household and color. Ito pala. Vocabulary 8. Red, parang Balgansek. Tama ba, ma'am? Po. Yeah. Mumandami. Pero nakita niyo po ba yung mga vocabs natin? Ang dami nun, Yes. di ba? Yes, ma'am. Actually, memorization lang po ng vocabulary. Medyo mahaba-haba na po siya. Ayan, thank you po, Ma'am Florivel. Example po nito. Okay? So, this is the household terms na madalas pong gamitin. This one po, wala na akong nilagay dito na romanization. Kailangan basahin. Ano pong basa nyo dito? Jeep. Okay na, ma'am. Apache. Okay, ito. Patsu. Ay. Teka lang, parang 기숙사. Kisuksa. So, punta tayo sa kabilang side. Ito, dinaanan natin to. Ito, toothpaste. chiyak. 치약. Siyak. Toothbrush. Siyak. Chitsol. Okay. So, punta tayo sa chair. 의자. Pizza. Meja. Okay, very good. And then we have here lamp. 램프. Lampu. Lamp. Ayan. Lamp. So, iyan po, Ayan. kailangan kabisado nyo siya kasi papasok pa yun sa exam. Makikita nyo po yung drawing, you have to identify kung ano po siya. Parts po siya ng basic kasi more on vocabulary po kasi yung basic. Ang pinapractice po natin dito on how you read po, yung mga consonant and vowels. Kaya pumapasok po si household. Same with the colors. Daming colors, di ba? So halimbawa, yung blue, anong basa natin sa blue? Paransek. Paransek. Paano naman pag green? Musing green, ma'am. Choroksek. 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 Halimbawa po, sinabi natin pink. Bunhosek. Osek. Ito, yung binanggit ko kanina, di ba? Sagwa, no? Sagwa, palgansek. So, hanapin mo ngayon. Balgansek. Opo. Kasi may reverse po siya. Nakalagay, sagwa, kunyari, ano ba yun nandoon? Halimbawa lang pala, dashuke, okay po, palgansek. Hanapin mo doon sa drawing. Pag sinabi kong dashutge, what is dashutge? 5. 5. 5. Yun. What is sagwa? Apple. 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 Palgansek. Red. Red. Yun po yung nakalagay. Tapos hanapin mo sa drawing, ano po yun doon yung 5. Kasi na-translate mo na siya.
So 5 pirasong red apple. May drawing po doon na it's either green apple, banana. So may pang reverse ng pictures. Pero kailangan alam nyo kasi yung vocabulary po na yon. Kuha po. Don't worry, the examination consists of 50 items po. So combination po siya ng numbers and then of course po yung mga vocabularies natin. Hindi po papasok dito yung mga rules po natin. Okay po? Parang bonus lang, ma'am. Ito po kasi sabi ko nga sa inyo, hindi ko kayo tatapusin po sa basic. Pero during the orientation, sabi ko po, it depends on the tawag dito. Dun sa depends on the students response. Mabilis po kayo. So medyo dadami talaga yung ano. Pero pag titingnan po kasi natin yung curriculum, numbers and letters po siya. Halos kinakailangan. Ang bilis nyo naman natuto. Kaya pwede tayong mag-discuss ng iba. Okay po? Sila yun, ma'am. Mabilis sila. Ay. Iyon po. So that is for the direction. So dun tayo sa topic po natin. So this is also part mo, no? Part of the intermediate na tayo. Yung tinanong niyo, ma'am, kanina, igot. Oo, ikot. Gano'n nakalagay. Nakita mo, sir? Yes, ma'am. Ayan. Nandoon na po lahat. Binibigay ko na po lahat. Nisulat ko siya. Hindi ko maalala. Nasulat naman. Ano lang, siguro more on reading po tayo. Read and read and read and read. Gano'n. Pero po yung iba po kasi na estudyante, kayo, tanungin ko, gusto nyo bang isama po natin yung ating mga dinidiscuss sa examination? Alin Yes po, ma'am? naman. Payag na payag si Sir Eric. Tsaka si Sir Paul. Tama po Hindi, ba? Hindi ako Alin kita, po, ma'am? ma'am. Wala akong kinalaman dyan, ma'am. Yun po. Actually, lagi ako naka-ready ng examination na pang intermediate. Kasi more on the sentence po yun. Na kung ano nga po yung pinapre-test sa inyo, halos ganun yun sa exam. Na may naiiba lang po ng iba. For example, instead na namdonseng, iniiba lang po yung character. So, punta po tayo sa kinds of sentence po natin. So, dito po, syempre, meron tayong tinatawag po na declarative. Yan. Interrogative, imperative, propositive, and negative. Dito po sa 5 types of sentence po natin, halos yung negative po ang mas mabilis po nating naaalala. Mas mabilis po siyang nakakabisado kung paano po siya ginagamit. Okay? So, unahin po natin dun sa sentence structure po natin. So, we have here the subject predicate kung saan po, lagi ko pong sinasabi sa inyo, verb, adverb po, lagi siyang nasa dulo. Okay? And of course po, meron din tayong combination ng subject, object. Anong ginagamit nating particles for the object? All rule. Very good. So, importante po yun. Kaya yung particles po, nakakatulong talaga kapag po paano natin nalalaman yung proper rule po ng paggamit po natin. And of course po, we have here the object, subject, verb. Okay? Object, place. Di ba po? Meron tayo. So we have here the old rule. So we have here the old rule. Place. Anong ginagamit natin for the place? Papasukin Eso. natin. Tsaka eso. Very good. Yan. So, kasi hindi lang po sapat na yung makikita po natin yung construction pa ng sentence, but we have to identify ano po yung gagamitin po natin na mga particles. Kasi hindi natin pwedeng sabihin na hindi natin siya napagdaanan kasi pinagdaanan po natin yung 17 particles na yon. So, we have here the
Nakapasok na po. Sino yung huli na yun? Ayan, o yung paggamit po natin ng eso. Okay po? Subject and then the verb po natin. Okay, let's proceed po for the subject, predicate, and verb po natin. Ano po ang proper na pwedeng gamitin sa kanya? Okay po. So we have the subject and predicate. Okay po. Pronoun. Ano po yung naalala nyo na sinabi ko po sa inyo ng paggamit ng particles kapag po ito ay ginagamit natin to describe the action? Describing action. Apo. Is it using the own... Ay, sorry. Wait. Is it using the own, noon, or ga? Ichaga, ma'am. Very good. So, ito po, pagdating po sa intermediate po na examination, may ganito. So, nakalagay po yung particles. Ano yung gagamitin mo sa kanya? Okay. So, dito po, yun yung fill in the blanks naman po. So, we have here, Ronaga. basta po, Rona gagayo. ano pong ibig sabihin? Hindi ko po alam, ma'am. Ano ma'am What yung is Rona? kada? Ang next ko pong ibibigay sa inyo, you have to memorize na po yung mga verb. Verb. Kasi para dumadami yung verb natin. Ka po, this is came from To go. kada. Very good. So this is to go. Sino si Rona? Ma'am. Pa? Kapitbahay ko yung si Rona eh. Ano yun eh? Wala lang, nalagay ko lang si Rona. Dapat pala si Paul na. So we have Frida kada. Nung kinancel po natin, si da, ang natira po si ka. Okay po? And then, syempre polite form tayo. We're using the yo. Okay? Pwede naman siyang ronaga ka. Magka-level. Ang magkausap si Eric tsaka si Paul. Si Florivel tsaka si Ashira. Magkakaklase kayo. Syempre, respectful way, we have the kayo. Okay po? So, ano ibig sabihin? Sino si Rona? Subject mo. Rona. So, ano po yung ga? Tinanggal po natin. This is the go. Rona go. Rona Rona. go or Rona goes. Okay po. Pupunta or aalis. Ganon. Okay po. Let's have here another one. So, yung subject po natin, si Rona. Ang predicate natin o yung verb, action verb natin, kayo. Rona goes. How about this one po? Heck. Sabi na, hirap na gano'n, no? Hekjuto. Hekjuto. Heck. Hexito. Hexuter. Yan. Ito pala. Hexuto Pero kung guy. ano yun po natin to, heck, talagang literal akong heck na heck eh. Hexuto. Opo. Kasi di ba po, pag nag-conjugate tayo, hindi makakapag-stand alone yung ito. Si Zoo, hindi siya pwede. Kaya po magkakaroon ng EU. Kapag po ang last ng isa pong name, nag-i-end po siya sa consonant, EU ang dinadagdag natin. Okay, this is Hector. Ito po yung Hector. Ito kasi yung to, okay, minsan medyo nakakalito. Kasi di ba parang computer? Naalala niyo po? Sa computer, wala yung R. Yes, ma'am. So, ang rules po natin dito, sa English term po natin, kapag po nag-e-end, okay, sa R, dinidisregard po siya sa pagsusulat. So, pag nag-e-end po sa R, ang naging equivalent po niya ay O. Computer. Pag po O, wala, computer, computer. Hector, hector. Okay po? Bakit po kaya nagkaroon ng su? Hexutho. Okay po? Kasi si heck, isa na po siyang vowels. Consonant, vowel, consonant. And then po yung S po natin,
No? Kasi kung paano nyo po binabanggit, hindi natin pwedeng idugtong sa giyok. Kasi wala po tayong rules na consonant, vowel, consonant, and consonant. Okay? So we have here the Jayo. Saan po nang galing? Good night yan, ma'am. Jaljayo. Ano po? Jaljayo, ma'am. Jayo. Chada. So galing sa Chada, very good. So galing po siya sa Chada, which is To sleep. very good. So we have here to sleep. Yan, dami nilang alam na vocabulary. So nung kinonjugate po natin siya, cancel ang da, ja. So anong ibig sabihin po natin? Action. Hector, Hector is sleeping? sleep. Or Sleep. O, pwedeng sleep or sleeps. Ngayon, ang question, ano pong subject particle ang gagamitin ko? ga? Ga. Ha, kasi nag-e-end po siya sa vowel. Vowels. Okay po? So, medyo naano na po natin kung paano siya ginagamit. So, we have here the subject, object, verb. Translate? Junan sagwa mogoyo. I eat apple, ma'am. Po, I eat apple. ay, I'm June, eating? June, that is different from, Mokoyo. baka po na ano mo sir, ang nasa isip mo ay, Nasa ito. isip ko, ma'am, Jonun. Sorry, ma'am. Sabi ko na eh. Okay. So, it's either yung pong subject po natin ay pangalan pa rin ng tao, Si John. which is si June. Sabi niya si June. 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 Aha. June. Jun. So, June, using the June. subject, June, ma'am. particle, action kasi, June anong ga. gagamitin ko? June June, ga. ops, consonant. June. Johnny. Choni, June. kasi po June this E. is consonant. So, we have here the Choni. June E. Sagwa rule. Very good. So, we have here the Sagwa Mokoyo. rule. Mokoyo. Okay. So, translate nga po natin. Ma'am, may tanong ako. Yes. Ma'am, di ba pwede maging topic particle si June? Pwede din, sir. Pag Di ba, topic, ma'am? sir, kaso sir, kasi nilagay ko si subject eh. Okay, sir. Pwede naman pag nilagay natin topic, object, verb. Pwede naman yan, ma'am. Pwedeng maging, pag ginawa natin siyang ang construction natin ay topic, object, verb, anong gagamitin natin? Ano, ma'am? Tsaka nun. Very good. Tama naman. Ayan. Okay. So, we have here, mokoyo, galing sa mukda. Okay? Eat, So, eat, paano ma'am. po? Anong ibig nating sabihin? June Is eat, eating apple. June eat apple? It's apple. Very good. So, we have here the June. Mokoyo eat it. Si June nun. It's Jonon. Sabi ko, ako ay kumain ng apple, sabi ni Sir Paul. So, okay. So, it's apple. Ayun. So, yun po yung ano natin. So, this is the rules po natin. Ito naman, nung una pa man din na anuhan na po natin yung sentence construction. Kung saan sa Korean, subject, object, verb. Sa atin kasi subject, verb, object. Diba? Ganun tayo. Diba? In Korean, Juni, sagwarul, mokoyo. Pero sa English, June, which is the subject. Okay? Yung verb natin, it's, and then we have the object, which is apple. Kaya nga po, sabi nga, kapag po perfect English, or yung mga estudyante ay mahuhusay mag-English, nagiging barok kapag po nagko-Korean. Kasi hindi natin siya pwedeng as verbatim yung ginagamit po natin. Okay po? June kain mansanas. Oo, dyan kain man sa atin kasi dito sa Korean kasi, di ba, June, mansanas kain. Di ba? Ganon yung equivalent, which is the perfect sentence construction po in Korean.
O, diba? Nung una, ako hiwagang-hiwaga. Kasi, nung nag-aaral ako way back 2006, tagal na pala. So, ilang taon na kayong lahat. So, kung titingnan po natin, nung kinoconstruct ko siya, ang nasa thinking ko, parang mali naman yung sentence construction. Kasi bakit hindi sinusunod yung English pattern? So, yun nga, dahil nga nag-aral ng Korean, lagi tayong may rules. Number 2, okay po, lagi yung verb or adjective nasa dulo. Ganun lang po kasimple ang kanilang rules. Okay po? So, ito yung sa'yo, sir. Pwede rin. Nauna yung object. So, sagwa rule, ma'am. So, sagwa rule. Sino naman? Ano naman kayong pangalan nito? Si Johnny. Johnny. Joey. Joyce. Joyce. Josh. Joyce. Ah, Joyce. Di ba? Siya po si Joyce. So, pansinin niyo po. Pag Joyce. biningget niyo po, pagsulat po kasi depende on the pronunciation. So, kapag po pinonounce natin sa Joyce, di ba, Joy? Di ba po? Joyce. So, ngayon, si Joyce, ang ending niya, kapag binabanggit niyo, S. Tama po ba? Yes, ma'am. Para po siyang Joyce. Ganyan. Di ba? S. So, kapag po inilagay po natin siya sa proper wonjongi, applying the consonant, vowel, consonant. Okay? So, we have here the jo, and then we have the joy. Wala naman pwede pong maging Y. Di ba po? And then, magkakaroon ka ng letter S, choice. Kaya lang, hindi po pwedeng mag-end ka ng consonant. Kailangan meron po siyang vowel. Kaya consonant vowel. Lahat po ng sound, ending sounds na pangalan, nag-end po sa consonant, ang i-add po natin dyan, that will be part of the rule, EU. Kaya pansinin niyo po, yung pangalan ko, pag binanggit nyo, ano po? Pag binasa, Rose. Rose. So kapag Pero, isulat ko po siya, ganyan lang matitira, di ba? Which is hindi pwede. Rose. Kaya po magkakaroon ng EU. Nakuha po. Nakuha po natin. So kaya po, hindi ako Rosu. Kaya lang, yung iba po kasi, kinorek nila, ito yung sulat ko. Pero mas, nung tinranslate po nila yung pangalan ko, naging Roju. Roju, sabi nilang ganon. Rosu, Roju, sabi. So ako kasi Rosu, kung paano pinopronounce yung pangalan ko. Pero nung nasa Korea na, ginawa nilang Roju. Kaya yun na po yung inadapt ko. Okay pa. Anyway, subject pa pala. Ano pang gagamitin natin subject? Nasunod ay verb. Ga. Ga. Okay. Kasi nag-end po siya sa vowel. Okay po. Mokoyo. Mokoyo. What is mokoyo? Galing sa mokda. to eat, ma'am. To eat. Eat. So, galing siya sa to eat. Ano pong ibig sabihin nung nasa screen nyo? Ganun pa rin, ma'am. Joyce eat apple. Choice eat apple. Okay po. So, since nauna yun si object, an apple eats by Eric or Eric eats an apple. Same lang din siya kung ano po yung ano natin. So, naalala na po ito? Using the particles po, let's check kung paano po natin siya a-applyan. Check. Check, what is check? Check. Very good. So, this is book. Napakahusay. Particle. Using the Very good. object. Very good. Full. So, we have here the place. Doso guaneso. Very good. So, we have here the eso. Pero, ano po yung dosungguan?
Dosogon. Library. Library. Very Tama. good. So we have here the library. Next. Pamela. We have here the Pamela. Very good. Consonant. Ay, consonant. Particles. Pamela. Pamela Ga. Pamela Ga. Ilgoy. Ilgoyo. What is Ilgoyo? Galing sa Ilgo. Very good. So we have to read. Ano pong ibig sabihin? In English. Pamela read book at the library. Parang may ito ata si ma'am. Very good. Pamela read a book in the at the library. Okay po. So, iyon lang po. Ang purpose ko nito, lagi lang po niyong ilalagay. Okay? Ilalagay po yung verb natin or yung adjective natin at the end of the sentence construction. So, that is part of the recapitulation po natin for the word order po natin. So, let's proceed from the declarative sentence. So for the declarative sentence po, pinagsama ko na dito kung saan po natin gagamitin yung formal tsaka po yung paggamit po ng informal. For example, for the formal po natin, okay po, pag-add po ng su at nung ipnida. So ayan na naman po. So Nag-choppy ka, ma'am. gagaling May hinto-hinto. pahinto-hinto. Okay. So, ito po yung paggamit ng ipnida. Okay na, sir? Medyo. Medyo. Ayan. And then, paggamit po nung tinatawag po natin na supnida. Supida. Supnida. Okay? Para saan po ba natin ginagamit po yung declarative sentence? Kapag nag-explain, di ba po? Kapag Yes, ma'am. tayo ay nag-explain or nagre-respond po dun sa question. Okay? Dito natin malalaman ba kailan ginagamit si Nika tsaka si Nida. At hindi lang da. Kasi iba po yung may Nida at dun sa da. Di ba? Mokda. So, hindi siya pwede kasi base form. This one po, this is different from the Nida. Saka yung da lang po yung dulo. Okay po? Ginagamit natin yung supnida kapag po yung word ay nag-e-end po sa consonant. Okay po? Nakuha po natin, pakiano na. Kapag po nag-e-end po siya, nag-e-end po yung ating word doon po sa vowel, gagamit po tayo ng biyupnida. Vowel, and then idadagdag po natin sa ilalim yung biyupnida. Kuha po. Nakuha po. Bigyan po natin ng isang example para makuha po natin yung paggamit natin. Okay, so we have here, basa. Eden. Aiden. Edeni. Eden Hakyo Gamnida. Edeni, Hakyo. Akyo. So, okay naman. Gamnida. Very good. Hakyo school? Hakyo school. Very good. So, we have here the school. Si Eden. Ano yung Gamnida, ma'am? Galing po siya sa kada. Tutugo pa rin, ma'am. Oo, Ah, galing po siya sa Eden. kada to go. Kasi po magiging, eto na yung saan ka galing? Diba? Sumasagot ka sa tanong, nanggaling ako sa school. So, ang sasagot mo, hakyo so kap nida. Galing ako sa school. Okay po?
So, ito na po yung bumubuo na po tayo ng perfect sentence. Nung nakaraan, hakyo kayo, ganon. Kasoyo, ganon. Ngayon po, kung paano tayo nagre-response, kung paano yung proper sentence construction na po, pinag-uusapan natin. So, dyan po ginagamit yung byupnida, tsaka po nun supnida. So, yung sinasabi po natin dito, this is and with the ka. Kuha lang ako ng verb para po mas marami tayong mapag-usapan. Where is the verb? Noun, adjective, adverb. Verb. Singit ko na po yung verb para po ano tayo. Teka, ibang ano ko na. And para hindi siya nandito. Halikan ko to. Halimbawa po ito. Yung paggamit po natin ng soup nida. Ito yung mga tono natin, di ba? Saan ka pupunta? Ako'y pumunta sa. Ganon. Ako'y nagpunta sa soup nida, and then yung paggamit po natin ng biyup nida. So, kailan siya? Kapag po yung ating verb, okay, nag-e-end po sa consonant, ang idadagdag po nyo, supnida. Kapag po nag-e-end po sa vowel, biyupnida. For example, kaya po itong kada. Pag tinanggal ko po yung da, ano pong natira? Ano yung ding? Ga. 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 So, dahil vowel na po siya, ilalagay po natin yung biyupnida sa ilalim. Kaya po siya biyupnida. Kuha. Canceling ko po yung da. Ano po natira? Oh. O. Oda is to come. So, pag sinulat po natin yan, so we have the O, and then we have the biyup nida. Okay? Oh, biyup Then we nida. have here the darida. Cancelin po natin to. Ang natira, vowel. Kuha po. Ano po yung dudugtong natin sa kanya? Pag darida, ano na pong nangyayari sa kanya? Talida. Darayup nida. Darayup nida. Kinansil. Nag-end po saan? Consonant or vowel? Vowel. Ma'am. So, dalip. Ano pa mangyari? Dalip. Biyup nida. Dalip nida. Okay. Nakuha Biyup po. nida. Sige, mokda. Nag-end po siya sa consonant. Ano mangyayari sa kanya? Cancel ang to. Magiging very good. Nakuha po? Moksup nida. Nakuha na po natin. So this is the verb po. Pumapasok na po tayo ngayon sa conjugation. Ang question ko, sama natin sa exam? Ha? No. For now. Yes, Sir Paul. Ma'am, nalilito lang po. Soup nida po ba? Hindi po sum nida? Sir, may gamit ng supnida sa sumnida. Oh. This is biyupnid. May gamit si sum. Papunta po tayo doon po sa isang type ng sentence na po yun. Okay, ma'am. Opo. Kasi di ba kapag ka imnida po, kahit Yun. na bis na. Yung sa imnida, iba pa po yun. Ito kasi verb, kino-conjugate po natin siya. Okay. Oo po. Di ba yung imnida, ano yun eh? Pag sinabi mo, Janon, Paul, imnida. Ako ay si. So, iba po yung paggamit po nung imnida dun sa verb na kino-conjugate po natin. Okay, ma'am. Okay. So, we have here stand, soda. And with the vowel, magiging Soup nida. very good.
Dito yung Soup nida. kaya po yung ano, yung atin pong 'di ba medyo 'di ba nakakatuwa pong mag-aral ng Korean? Ito po yung part of sa verb po kasi you have to memorize po talaga this one. Okay po? And then meron na rin po tayo dito yung present and then the past tense. Halimbawa po ito. So lahat ito nag-pass na po siya automatic, nag-consonant na po, tama? Past tense po ng kada. Ano pa mangyari sa kanya? Kat? Consonant na po ito. Ano ilalagay natin? Katsupmida. Idadagdag po natin si soup Mida. nida. Mida. Nakuha po? So ito po kasi yung verb po na to, meron na po siyang translation po ng written saka ng spoken. So medyo ano po siya. As long as you know po how to add the soup nida and then nida. Ang So dami. medyo ano pa lang po tayo, declarative. Okay? So mas masaya to pag masaya po ito pag naaral nyo talaga kasi yun pala yung naririnig nyo po sa Korean novela. Kaya pala siya nagiging ganon. Kasi actually, this is only, we just only studying this topic po, kung yung gusto nyo po magkaroon ng perfect sentence construction. Pero pag sinabi nyo po na, Eric Cayo, nagkakaintindi naman tayo, no? Umalis si Eric. Diba? Naintindihan ko naman yon. Pero kung gusto ni Eric na mas maganda yung sentence niya, ay ni Eric niya, pag gusto ni Sir Eric, yung sentence niya mas maganda, Eriki Kapnida. So, mas maganda siyang pakinggan sa Eriki Kayo. Tama ba, Sir Eric? Yes, ma'am. Sabihin, hindi ito basic lang yung pinag-aaralan. So, yun po yung ano natin. Don't worry po, lahat po ng materials na to bibigay ko sa inyo para po kapag yung gusto nyo mag-advance. So, balikan muna natin ito. Cup mayo, ma'am? Cup mayo? Cup na yun? Cup mayo? Yan. So, we have here din, and then, so we have here the Micaela. Iorga. Team. Ika-L-E. What is pang? Pang? What is Ano pang? Ryan. Bread? Sa bread. Very good. Imagine niyo parang hindi naman pang basic yung exam na ibibigay sa inyo. Kasi 'di ba, kaya niyo siyang basahin at the same time, kaya niyo siyang i-translate kung ano siya. Napakalaki na pong bagay 'yon. Hindi po siya ganoon pang basic na talaga. Kaya niyo pang gumawa ng sentence, 'di ba? So this is object. Pang ano po? Pang rule. Ul or rule? Uy, ma'am. Consonant. Uy, ma'am. Very good. So we have the consonant. So we Oh, have the the consonant. ul. Pang So kung pansinin niyo siya, mokda and with the consonant, kaya po dinagdag moknida. natin supnida. Nakuha po. So Yes, yun yes. po yung biyupnida and then the supnida. So that is for the formal way. Pag gusto po nating informal, yan po yung ginagamit po natin ng a tsaka ng oyo. Okay? So katulad po nung kunyari pa daw hindi ko pa pinakikita po si yung pong ating conjugation na gagawin. Same lang naman po. Okay? Nanggaling lang po siya sa kada. Paano po yung gagawin natin kapag po at saka yung oyo? Okay? Kapag vowel, ayan na naman. Kasi wala natin kapag yung ginagamit siya, yun na siya. Kapag po vowel, ang ending, gamit po tayo ng a. Ayo. So, ang idudugtong po natin, ayo. Kapag po consonant, ang gagamitin po natin, oyo. Okay. Kapag po ito pa rin yung gagamitin natin, yung si Eden, Hakyo, tsaka yung gap ni kada.
Ano pong mangyayari? Kada. Kada, ka. So, Gayo, yung ma'am. kada po natin, lagay ko dito ba, yung kada natin, pag tinanggal ko yung da, tanggalin natin yung da, anong natira? Si Gayo. Ga. Ay, Da. galang mo lang. Very good. Actually po, ito po yung yung pong informal, casual. So, we have here the kayo. Nanggaling po kasi siya sa kaayo. So, pag may nabasa po kayong kaayo, Gadandan na. foods po yun. Goods Okay lang, po? ma'am. Foods po yun. So, nagiging ano lang po yung kayo. Kasi po, pag titignan po natin yung proper conjugation po natin, dapat kaayo. So, ibig sabihin po nun, kayo and kaayo, same lang po siya. Same lang yung ibig niyang sabihin. Nakuha po? Kung meron po akong, declarative pa lang po tayo kung meron po akong mokda, since nag-i-end po siya saan? Nung kinancel ko yung da, sana po siya nag-i-end. Consonant, Ano ma'am. natin? So, Okay. koyo. So, Koyo. book. Mokoyo. Kaya yung rule po natin, since nag-end siya sa consonant, dun po kayo nag-add po ng yo. Nakuha po? Hindi lang lumitaw ng ibig ang tama pong gamitin natin ay mokoyo, may rules po kasi siya. Yung ending pa po ng a, ng vowel, tsaka ng consonant. So that is how to use po the supnida and upnida, a, and oyo. Practicein po natin. Nasaan yung verb ko? Hinanap ko pa yung verb ko, no? Try po ulit natin. Okay po? Using the informal way naman po natin. Kurahin natin to. Huwag niyo muna pong pansinin, dun muna tayo sa plain. Tignan po natin, ha? Ma'am, yung ayo, consonant po, ano? Yes. Oyo po, Kapag, bawal. yan, kapag consonant, ang ia-add natin ay ayo. Kapag vowel, ang idadagdag po natin ay oyo. Okay, ma'am. Okay, go. Gayo. Next, come, Oayo. run, Darioyo. okay, eat, Mogoyo. very good, stand, Soyo. sit, At Joyo. very Anjoy. good, nag-oyo, very good, bye, Saoyo. sell, Parayo. okay, nakuha po natin si Sir Paul yung parang si Paul ang nagsasalita, okay po ba, nagets po ba? Sir Eric gets? Ayan, heart na po sila. Thank you so much po. So that is for the informal. Kasi yung iba, bakit ba naging mokoyo? Kasi may rules siya. May pinanggalingan bakit po siya lumilitaw na ganon. Nakuha po natin. Kuha pa ako ng ibang verb. Biglang nagustuhan yung pagkuha ng verb. Nasaan na yung verb natin? Verb. Eto, verb. Wait ha. Check natin kung maano pa natin. Wala ko ng verb. Control M. Then lagyan po natin nito. Harap natin. Ito lang ang kuhanin ko. Ito. Sige nga po. Ay, sorry. Na-enter natin. Sige po. Grow.
Sasabihin ko po kapag formal or informal. Kuha po. Kapag formal, gamit po nung Sumnida. sumnida, or paggamit po ng biyupnida, paggamit po ng ayo, tsaka po oyo lang pala to. Gamit ng oyo. Okay po. Grow. Formal. Charapnida. Jaramnida. Good. Borrow. Informal. Ay, throw pala muna. Sorry. Throw. Informal. Donrio. Donrioyo. Oyo. Ulit, sir. Danjiay. Donchi. Ay, Okay. Donji pala yan, ma'am. Oo, yun lang. Nagkulang lang ng isa. Next, borrow. Formal. Pilipnida. Okay, kasi bawel siya. So, biyupnida. Lend. Informal. Bilriojo. Bilyo. Ay, Oyo. Ju. Yan. Kasi po, bawel. Bawal. Pag bawel, anong gagamitin? Ayo, oyo. Oyo, ma'am. Ay, Ayo pala. Ayo. Very good. So, punta po tayo sa play. Formal. Formal. Nolsumnida. Sumnida. Very good. Right. Informal. Suwayo. Noloyo. suayo. Suwayo. Okay, read. Ayan na. Tignan nyo kung saan ka nang galing ha. Kapag po informal, Ilgoyo. okay, nakita nyo po, di ba yung mga previous example natin, yun yung ginagamit natin, yung oyo. Kasi po nag-e-end po siya sa consonant. Kaya po oyo yung ginagamit natin. What if formal po yung read? Read, ma'am. Consonant. So, ilgusumnida. Okay. Kasi Kumon. nag-e-end sa consonant, kaya Sumnida. sumnida. Okay. Ayaw naman natin ng sound. Listen. Listen. Ano, ma'am? Formal, informal? Oh, yan ang gusto ko. Informal. Informal, ma'am? Informal. Hindi, ma'am. Dutoyo. Dutoyo. Very Dutoyo. good. Live. Formal. Sumnida. Sal. Salsumida. Consonant. Yes. Sal. Sumnida. Sumda. Okay. Informal. Die. Naku, ayaw ko naman nun. Wala. Informal, ma'am. Jugayo? Jugayo? Consonant. Jugoyo. Jugoyo. Ayan. Jugoyo. Paano sabihin? Gusto mong mamatay? 저는 죽어요. Chuayo? 아니. Di ba may chuayo? Gusto mo bang mamatay? At least tama, sir. Jonon. Jonon, chukayo, chuayo? Oh, di ba? Mayabang ka na ngayon magtanong. Gusto mong mamatay? Ayun. Ang daming kung ita-translate pa, yun pa talaga yung ano natin. So that is for the declarative po natin ng formal and informal. Okay po. Nag-gets po? Masaya po ba? Na nakakapag-conjugate na tayo? Yan, di ba? Doon po siya nang galing. So yung galing po natin ng kasi ito hindi ko pinakita muna kung paano nyo siya kinang-jogate. Same lang po ng pag-apply po natin ng subject and then object. Ang importante po, ma-perfect po natin kung paano gagamitin po yung ayo and then we have the oyo. For this one,
Sabi ni Sungsing Nim, the gayo and then the gaayo is the same. Parehas lang po iyan. Okay? So, paano naman po tayo magtatanong? So, interrogative po kasi, di ba, ito yung ginagamit natin if ever that we are asking. Tama po? Yan. So, yung kanina, kapag po sumasagot ka, we're using the nida. For this time, we're using the nika. So, patanong na po siya. Okay po? Nakuha po natin. So, ngayon, ang gagamitin naman po natin ay yung paggamit po ng nika. For the formal po tayo. Okay. Let's check. Oops. So, anong ibig natin sabihin? Are you Are going you to going school? to school? Are you going to school? Since tinuro ko na ang formal ng declarative, paano ka sasagot? Ne or yes? Ne? 네, 학교에 Ne? 갑니다. So, pwede nating ilagay na Johnun. Okay. Ano yung yung pong, di ba, tinuro na rin yung Johnun. May nagtanong na nagkaroon, ano yung pagkakaiba ng Johnun saka John? Di ba? Yon mga advanced. Yung Johnun saka John. Yan, Johnun. Sumagot ka na. Okay. 학교에서? 학교에? Ay, 학교에 Pwedeng lang pala. kasi Hakyue po yung tanong niya. Hakyue ka rin. Ne, Johnun, Hakyue. 갑니다. 감습니다. Oops. 갑니다 lang, ma'am. Hindi, tama naman. Ayan naman, sir. Nag-e-end po siya sa vowel. Nida. Diba? 갑니다. Diba kasi kapag po nag-e-end sa vowel, biyup nida. Kapag nag-e-end sa consonant, ano po? 습니다. Yan, sumnida. Okay, sige, ulit. 습니다. So, maganda ng pakinggan. So, pag tinanong ko siya, Paul, she, hakyue, kamdi ka? 네, 학교에 갑니다. Oh, yun po ang sagot. Nakuha po? So, sumagot ka, maganda na po yung natin. Okay. So, yung kanina natin, ano yung sunod? 방울, ano to? 먹습니다. 먹습니까? Okay, anong sasabihin mo? Anong ibig niya sabihin? Are you going to bread? eat bread? Yes. Sabihin mo naman, no. I'm not eating bread. So, paano niya sasabihin? No. Negative. So, ba okay, pwede rin po nag-anyo. 아니에요. Anyo. Ano Uh-huh. 아니에요. 방울, Pangul ba? Tama? Pangul. 방울 먹습니다. Di ba? Ang gandang pakinggan. Yes, ma'am. Nakuha Galing po natin yung interrogative and then po yung declarative. Ma'am, Nakuha po. parang ang trick lang niya. So kapag nika, Magtatanong. kamnika. Opo. Okay. Pag 먹습니다. yung ka, actually ang titignan nyo po dito, yung pong ka, okay? Yung paggamit po ng, Yun lang din sasagot mo. yung paggamit po natin ng da, so ibig sabihin, ito po kasi yung declarative. Okay? Kapag po gumamit ka ng ka, so ito po yung interrogative. Parang Yun lang yung nagkakaiba sa kanila. Paggamit ng da. Kasi parehas po silang biyup ni da, biyup ni ka. Sup ni da, sup ni ka. Nakuha po? Nakuha po ba natin? Hi! Sabi nila, woohoo! Thank you so much sa heart, Ma'am Teresa. Ayan. So that is but of formal. For the informal, same lang po, paggamit po natin ng a tsaka ng o. Ayo and then the oyo. For example, so we have here the kapnika, we have the kayo or kaayo. Kuha po. And then po, yung dahil nag-e-end sa consonant,
oyo. Same lang. Wala pong pagkakaiba ng paggamit po natin ng declarative. Kuha po. So, tignan po natin for the next slide. Declarative and interrogative. So, hindi ko na po sa inyo papasulat. Okay? Judah. Judah is to give. Okay? Judah is to give. Then we have here the mashida. Eat. Pwede rin po to eat. Okay? To drink. What is kamja? What is this? Kamja. Hoy. Pinag-aralan natin to. Yesu. Yachi. Vegetable. What is kamja? It is potato. Ayan, nakalimutan. Busot. So we have the mushroom. Okay po. What's this? Medyo. Beer. Beer. Ayan. Galing naman Ma'am Floriba. Basta't beer. Uyo. Milk. Milk. Okay. Very good. Abuji father. Father. Very good. Sajangnin. Sorry. Parang ano to? Hindi ko parang nabanggit. Boss. So we have here the president. Sajang name. Okay po. So gamitin po natin yung mga nakikita nyo sa screen using the declarative and interrogative. Okay po. Ang i-conjugate po natin dito ay ito pong dalawa. Okay? Kailan natin gagamitin yung declarative at interrogative? Okay po. So yung mashida, so this is to drink. And then we have to give. Okay? Pag sinabi ko pong declarative, ano pong mangyayari sa kanya? Jumnida. Sumnida. Okay? Formal. Pag informal, sige nga po, pasulat. Ito po, papagawa ko lang, titignan ko lang po. You can send po your answer using the chat box. So, for this one, kinakailangan po maano natin si Judah using, okay po, declarative, dalawang isusulat, isang formal, tsaka po isang informal. Same with interrogative. Formal and informal. Sige nga po, pasulat po ako. Bakit ang ingay ng phone ko? We have heard the masida. Sige, writing po tayo muna. May nag-send na ba?
Wala pa. Sige po, pasend po ako. Finishing? May magsasend na po ba? Ano nang kasunod? Imperative. Okay, so we have declarative, formal. Ang hilap ng ano yung mata. Copy ko nga. Ayan yung sagot ni Ma'am Florivel. Chupnida. Aray ko. Okay, Jooyo. Ay, teka lang. Ba't ganun? Then, masipnida. Okay. Masi oyo. Masipnika. Masi oyo. Wow, galing. Palakpakan natin si Ma'am. Ingay ng phone ko. Palakpakan po natin si Ma'am. Ayan, very good. Galing ni Ma'am mag-ano mag-type ng Hangul Pwede na magturo si Ma'am. No? Pwede na siyang magturo. Ayan. So, meron po akong isang sentence dito sa ilalim. Thank you so much. So, yung pong translation ni Ma'am Florivel, tama po lahat. Tanggalin na natin siya. And then po, nakikita po niyo itong nasa ilalim. Okay. Ano po kaya yung ibig sabihin? Bakit malayo to? 저는 아버지가 감자rol과 버섯을 줍니다. So, ito ay... So, may mali sa ano. Ay! You have to find nga pala the error first. Ako na nag-ano. Kalimutan ko yung pinagawa ko dito nakaraan. Ano muna po yung ibig sabihin nung nasa screen?
Kung not sure ako kung si Abuji ba or ako yung nagbigay ng potato and mushroom. Ayan. Sinong nagbigay? Kapag inano po natin yung sa tao po, siya yung binigyan. I gave potato and mushroom to my father. Very good. Siya kasi yung binigyan. Napakahusay ni ma'am. So, iyan po yung combination na po. Kaya lang dito, ma'am, okay, and the rest of the others po, ito po yung minali dito eh. Kasi hindi po tayo pwedeng maglagay ng 2 beses na object particle. So, this is object particle po, tama? Tama po ito. Pero yung paggamit po natin ng kamja, ano ang proper? Is it using the gwa or using the wa? Kamja gwa, kamja wa. Di ba may particle po tayong gwawa? Naalala po ba natin? Actually, pwede naman. Ano yung pinaka-safe natin? Using the hagu. Di ba may hagu pa, may irang-rang. Naalala niyo po? Yung end with, as with natin ng mga particle. Yon, thank you so much. For this one, ano po mas appropriate? Using the wa or using the gwa? Gwa, ma'am. Wa. Oh. Ano po? Wa or gwa? Wa or gwa? Gwa. Gwa. So, yun din po laging yung tatandaan. Since this is ending with the vowel, ang kadugtong po natin ay consonant. Kuha po natin. Nakuha po. Yan. So, this is for the declarative and interrogative. Proceed na po tayo. Si Ma'am Floribel lang nagsulat. Nasa na kayo lahat? Okay. Punta po tayo sa imperative. Yan. So, ano naman ang purpose po ng paggamit natin ng imperative? Okay? So, this is for demand or giving advice. Okay? So, meron po akong ginamit dito na mga vocabulary. What is suda? What is suda? Right? So, we have to write. Very good. After this po, since we don't have class tomorrow po, magbibigay ako ng verb. Ang request ko, you have to memorize the verb po. Okay? Next po. To read. To read. To eat. To eat. Ito parang wala akong nainto. Concheck, this is notebook. Ay, tinabunan. Tabi-tabi pala ako. We have notebook. To write. To read. To eat. Ano po yung, anong basa dito? So we have the, Check. what's this? Check. Okay, so we have the book. Yan. So we have the formal using the O, sipsi O. Yan na naman. So kailangan gagamitin si O, sipsi O, tsaka po si sipsi O. So ito po yon, okay? So kapag po yung atin po, pag na-conjugate na po natin, kapag po ending, okay? Kapag ending po ng consonant, saan ko ba pwedeng magkadugtong pala yung ano ko? So using the O,
Okay? Kapag po nag-e-end po siya sa consonant, idudugtong po natin yung O, sip, CO. Kapag po ending with vowel, okay po, ang idudugtong lang po natin ay C, sip, CO. Kuha po. Nakuha po natin. Hi, nandyan pa po ba kayo? Hi po. Heart naman dyan. Thank you so much. Ayan. For the informal po natin, adding O, tsaka po yung tinatawag po natin na seyo. Okay? So, kapag po tayo ay nag-e-end po sa consonant, ang idadagdag po natin ay O. Seyo. Okay? Kapag vowel po, ang idadagdag po natin ay simply. Seyo. May tuldok pa ako sa dulo. Nakuha po. Nakuha po natin. So, let's have po. For example, meron po tayong suda. Using po the formal, anong mangyayari sa kanya? Formal, anong mangyayari? Susipsyo. Okay, very good. So, dugtong lang po natin. So, sip, CO. Okay. Kapag po informal, nag-e-end po sa vowel, ano idudugtong? Suseyo. Very good. So, we have here the seyo. Okay po? So, paano nyo po sasabihin? Please write in your notebook using the formal. Please write in your notebook. So, yung sipsyo po na yan, tsaka yung seyo, yan na po yung meyo. No, wag po nating, baka dugtungan po natin na yung, since na conjugate nyo na po yung susipsyo, yo, wala na pong yo sa dulo. Sipsyo, that is but the formal way po natin. Okay po? So, paano yung please write on your notebook? So, siya na rin po yung please. Okay? Please write on your notebook. Yes, Ma'am Floribel. Proceed po tayo. 정책을 쓰십시오. Very good. So, simple lang po. So, since we have here the notebook, anong ginamit mo, ma'am? 을 po. Very good. So, we have here the conject. Dahil nag-i-end po ito sa consonant. So, we have here the ul. Ay, tama ba, ma'am? Sorry. Ul ano? Yes po. Gocheng ul. And then po, ilagay po natin si su, sip, si, o. Ma'am, paano kapag informal? 정책을 쓰세요. Very good. Paano naman po, please read the book. Read. So we have to conjugate the read. So we have here the read, which is ilko. Ano pong idudugtong natin pag formal? Ay, hindi ko pala sinabi kung formal or informal. Pag formal,
Ano po? Usipsyo. Very good. So, tugtungan po natin siya ng U. Sip. CO. So, paano natin siya ita-translate? Please, read the book. Please read the book. Hi. Please read the book. Hoy, pagod na ba kayo? What is book po? Yes, Ma'am Floribel, please proceed. 책을 Check. 읽으십시오. Very good. Ma'am, pag informal. 책을 읽으세요. Very good. 읽으세요. Nakuha po ba natin? Galing. Nakuha po. Very good, ma'am. So, thank you so much. So, that is for the imperative. Pakitandaan niyo po yan, ha? So, syempre, meron pa tayo. Parang may kulang. So, sagwa. Please eat apple. Please eat apple. So, paano natin sasabihin yun? So, ano mangyayari sa eat? So, una muna, sagwa. Sagwa. Anong gagamitin po natin pag po apple? Pag po sagwa. Sagwa rule. Sagwa rule. Formal. Sorry, formal. Sagwa rule. Moko sipsiyo. Very good. Sir, kapag po informal. Moko... Ulit. Moko seyo. Mokosayo. Mokosayo. Okay. Sip. CO. Okay? So, this is for the formal. And kapag po informal, okay? So, magiging ilk, ano po? Consonant. Ilko, sayo. And then, magiging moko, usayo. Okay? Clear po ako dito sa imperative? Okay, thank you so much. So, proceed na po natin sa propositive. Konti na lang po ito. Tapusin na po natin. Then, I will give you po the verb. Ang mangyayari po pag nagbigay po ako ng verb, pa-screenshot po ako para po isulat po nyo siya. Halimbawa, natapos na po natin yung verb. So, yung verb, okay, ilalagay po nyo yung declarative. Declarative. Imperative. Intero pala muna. Imperative, tapos po ilalagay natin yung interrogative, imperative, propositive, tsaka po yung negative. Okay po ba tayo doon? Clear po ako. So, yan po yung magiging assignment nyo bukas po. So, ilalagay natin yung verb and then po iti-table nyo siya using the declarative, interrogative, imperative, positive, and negative. Pero, since nag-aaral na po tayo about the formal and then the informal, manghati po yung table nyo po sa formal tsaka po sa informal. Kuha po. Nakuha po ba natin? Pa-heart naman po ako kung nakuha po.
Okay, thank you so much po. Kung nakuha po natin. Ashera, okay. Pray po natin yung father ni Ashera. Ayan, nandito siya. So, meron po akong verb na ibibigay sa inyo, tapos i-conjugate niyo po siya. Okay? So, punta po tayo sa propositive. Para po hindi na ako magbura. Okay. Yan. What is yogi? Here. Okay, very good. Next. Basa. Homsim. Shin. Okay, so we have here the lunch. Next. Uy, lagi kong ginagamit. We have to go to eat. Okay, so formal. So using the usipsida and biyupsida. Sirlan din po, no? And then po using po natin ng informal which is a and then oyo. Okay? So this is, ayun pala nagsulat pala si Ma'am Shane. For the propositive po natin. So ano lang ba yung mga verb natin dyan? Hikada, mukda. Okay po? So for the formal po natin, gagamitin po natin kapag po consonant. Okay? Kapag po consonant, gagamitin po natin yung upsida. Okay? Sasulat ko dito ha. Kapag consonant, ang gagamitin po natin ay yung upsida. Kaya pa po, carry pa po natin. Kapag po vowel, nag-e-end po sa vowel, yung ginagamit po natin, gagamit po tayo ng vowel, and then nasa ilalim po yung biyuk. Sida. So this is for the formal. Okay? For the informal, same pa rin po tayo. Kapag consonant, ang gagamitin po natin ay oyo. Kapag vowel, ang gagamitin po natin ay ayo. Okay. For example, we have here the ka. Ano po ang magiging formal po niya? Kayo. Kayo. Okay. So for the informal, sige po, ano natin yung kayo, kaayo, or kayo. How about the formal po? Yapshida. Very good. So we have here, idudugtong po natin yung biyup. And then we have here the shida. Okay? Nakuha po. Nakuha po natin. So para saan po ba yung ating propositive? No, ito po yung kung paano po tayo. This is the more respectful way po kapag sumasagot po tayo sa elderly. Okay? So, bukod po doon sa paggamit po natin ng mga ng nida-nida po. So, this is more on the higher hierarchy na kausap natin. Okay?
Nakuha po. So, paano naman po kapag po yung mukda? Okay? Paano pag mukda? Ano po ang informal po ng mukda? Kanseldada. Ano pong natira? Pag mukda. Hi po. Formal or informal, ma'am? Wow, gusto ko yon. Formal. Mm, Mogoyo. Mogoyo, informal. Very good. Okay? How about formal? Thank you, Ma'am Shane. Yes, Ma'am Teresa. Formal po. Mokshinida. Mokopsipda. Okay? Mokuksita. Very okay po. So, ang gagamitin po natin, so we have here the mok. Since this is consonant, ending with consonant, gamit po tayo ng biyup, shida. Okay? And then po, so this is for the formal. And then po, yung pong sinagot po ni Ma'am Shane, so we have the mokoyo. Mokoyo. Ito po yung informal. Okay po? So, kailangan lang po natin malaman po yung atin pong consonant and vowel. Okay? So, paano nyo sasabihin, let's eat lunch here? So, let's eat lunch here. So, automatic yung eat po, ito yung panghuli. Okay? What is let's? Let's, let's. Or eat lunch here. Let's eat. We eat lunch here or let's eat lunch here. What is here? Yogi. Yogi. Okay, so we have here the yogi. Yogi or yogi eso. Okay. Okay po. Anong gagawin natin? Anong gagawin? Anong kakainin pala? Time. Chomsim. Very good. Chomsim. Ano po? Time po. Anong dudugtong ko? Chomsime. Ano pong gagawin? Formal. Mokupshida. Very good. So we have here moku. Sida. Okay, very good. So that is formal. And then pag informal, mokoyo. Yun naman po yung ano natin. So that is for the propositive using the u, biupsida, and then and oyo. So we have last. Positive sentence po na, positive sentence po natin, type of sentence, we have here the negative sentence. Okay? Same po yung ginamit po sa kanya na mga vocabulary. For this time po, for using the an. Di ba po, para po maging negative siya, ito yung isa pong turo ko sa inyo. Easiest way to make the verb or yung ating pong predicate natin as negative sentence. Okay po? So, ano mangyayari? So, ano lang po natin. So, depende po kapag po sinabi po natin na negative, meron pong negative declarative, negative interrogative, negative ganun po. So, doon lang po ako, para po isa lang yung gagawin natin. So, pili po kayo. Anong gusto nyo? Negative, yung pong i-conjugate nyo. Negative declarative, imperative, interrogative.
Kunyari po, yung ginamit po natin, ano po yung mukda? Sige, mag-sample po tayo. So, yung mukda po natin, kapag po ginamitan po natin ng declarative, ano po siya? Magiging declarative po. Sumnida. Okay. So, magiging moksumnida. Okay, sumnida. Di ba po? Hindi ka nag-agree. So, lalagyan lang po natin ng an sa unahan. Okay po? Nakuha po natin. Kaya po ang tanong ko sa iyo, anong gusto niyo po sa conjugation natin? Negative, declarative na lang? Para po pare-parehas tayo na magiging sagot? Kasi pwede naman, o gusto niyo all? Negative, all. O declarative lang tayo. Hi, nandiyan pa ba kayo? So, ito po. Thank you. So, we have here the manada. So, ano po yung negative niyan? Manada. Declarative. Ano po ang declarative ng manada? Formal po, formal. Hi! So, we have here the biyup. Nida. Very good. So, we have the biyup nida. Okay. So, this is the declarative. Pag po nilagyan po natin ng negative na an, ano na pong ibig sabihin niya? What is manada? Meet. So, to meet. Very good. So, we have here to meet. Okay, nung kinonjugate po natin, nung una, declarative, mana. Okay? Manap nida. And then po, to see. Di ba, ibig pong sabihin yan? Pag nilagyan natin ng an, ano na pong ibig natin ipakahulugan? Hanap lang ako ng verb pa, para po yung conjugate natin. Ano po? Not meeting. Very good. Not to meet, parang ganun. So, pwede rin po siya. Okay? So, this time po, yung next slide natin, halos pare-pares din po siya naman din. So, ito na po yung gagawin po ninyo. Control M. So, we have here, dalawang set po ako ng, kaya ako konti ito. Nasa kaya yung iba kong marami? Ayan. Ayan. Kita po? Kita po? Pokoyo. Shane. So, yan po yung magiging assignment nyo. So, kinakailangan po natin siyang i-conjugate from the declarative, interrogative, imperative, positive, and negative. Nakuha po ba natin? Okay, yes, ma'am. Okay, press, meron kang link ng attendance. Kailangan ko lang mag-attendance yung mga nandito. Akala nung mga na yan. Ang sungit. Ay, wala nga pala kayong allowance. Mamaminusan ko ka ako ng allowance. Okay, pa-screenshot na lang, press, and then po, this will be your assignment po. So, kailangan isulat po ninyo siya. Ayan, pa-attendance po ako, please. Ayan.
si Paul nawala eh. I-send mo na lang kay Paul. Hindi ko alam baka naubusan na siya ng load. Screenshot na po natin lahat. So ulitin ko po kung ano yung gagawin po natin dito. Nasaan ba yung sinulat ko? Para hindi na ako magsulat ulit. Ayan. Ito po yung gagawin po natin dyan. Isusulat niyo po yung verb. Oy, nasa na yun? Susulat niyo po yung verb and then declarative, formal, informal, interrogative, formal, informal, imperative. Same po hanggang mapunta po tayo sa negative. Pero dahil po, siguro yung iba hindi na makasagot, ang gagamitin po natin negative declarative. Okay po? Clear po ako. Press, pa-screenshot na lang din, Ma'am Florivel. Thank you so much, Ma'am Shane, sa pag-atin ang pag-thumbs up. Kumunti tayo ng husto ngayon. Okay, let's open your cameras. 9:40, sorry. Overtime ng 10 minutes. Pa-open po ng camera, please. Hi, Ma'am Teresa. Ayan. Si Ma'am Shane kanina nasa daan, nakauwi na ng bahay. Okay. Kakauwi lang, ma'am. Kakauwi lang. Oy, Vice, mag-picture ka. Puro ka trabaho. Okay, 1, 2, 3, smile. Okay, wait lang po. Isa pa po. Saan kamay nyo? Nasa na ba yung messenger natin? Isa pa po. Peace. Okay. Ikaw po, yung script mo. Ay, Friends. sorry. 여러분 사진 찍어주세요. 하나, 둘, 셋. Ayan. Vice, napakatahimik mo. Magsalita ka dyan. Ayan. Okay po. Ayan. Ay, nasend ko naman yung sa assignment. Assignment, ikaw na mag-explain sa kanila. Hindi ko i-issue yung certificate pag di nyo ipinasa yung assignment na yan. Maglalagay ako ng submission dyan. Ay, Hanggang paano bukas siya- lang yan. Saan siya isi-send, ma'am? Sa GC na lang? Or Hindi. Email? Pag minsan sa GC, kokopyahin ni sino kokopya? Hindi, mag-send po ako ng submission bin. Doon niyo po isi-send. Okay po, ma'am. Okay pa? Okay. Gawin ko Okay ngayon, sir. Thank you. Thank you po. Ma'am, sa typewriting lang po, isusulat po. Yes po, sa typewriting po. 110 po tayo, ha? OMG. Sige, ma'am. Okay, ma'am. Okay po. Thank you po. Ay, balik bukas, ma'am. Wala tayong klase, right? Yes, wala po. Wednesday. Meron, hanggang ano kasi yung Wednesday, Friday namin, sir, eh. Thursday po tayo. Thursday. Okay, ma'am. Po. 29. Na-move lang po tayo. Yes po. Okay po. Bye-bye. Thank you, ma'am. Thank you po. Tapusin lang po Bye po. natin na, Thank pero you yung po. exam natin, ulitin ko po, paki-memorize niyo po yung mga vocabularies. Please. Kasama sa exam kasi yon. Okay. Bye!